bawat isa. Buksan natin ang ating mga dalang Biblia sa John chapter 13, verses 31 to 38. Sige po, basahin po natin. Verse 31. Nang siya'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, ngayon ay niluwalhati ang anak ng tao at ang Diyos ay niluwalhati sa Kanya. Kung ang Diyos ay niluwalhati sa Kanya, luluwalhatiin din siya ng Diyos sa Kanya at luluwalhatiin siya kaagad. 33, maliliit na mga anak, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon. Ako'y inyong hahanapin at gaya ng sinasabi ko sa mga Hudyo ay sinasabi ko ngayon sa inyo. Sa pupuntahan ko ay hindi kayo makakapunta. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. 36. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka pupunta? Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod sa akin ngayon. Ngunit pagkatapos ay makakasunod ka. Sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makakasunod sa iyo ngayon? Ang aking buhay ay ibibigay ko para sa iyo. Sumagot si Jesus, ang buhay mo ba'y ibibigay mo dahil sa akin? Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Hindi titilawak ang manok hanggang ipagkaila mo ako ng 3 beses. Merong 3 katotohanan na ating mabilis na pag-aaralan para sa ating short exhortation at bilang guide sa ating opening prayer. Una, makikita po natin na ang Panginoong Yesus, nakikita niya na maluluwalhati ang pangalan ng Diyos Ama, maluluwalhati ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ito po ang sinasabi ng verses 31 to 32. Pagkatapos umalis ni Judas upang gawin na niya kung ano ang itinakda sa kanya, ang ipagkanulo ang ating Panginoong Yesus. Pagkatapos ng huling hapunan, ay kinausap personally ng ating Panginoong Yesus ang kanyang 11 disciples. At ang sabi niya, ngayon ay niluwalhati ang anak ng tao at ang Diyos ay niluwalhati sa kanya. Ito ay tumutukoy na malinaw patungkol sa mararanasan niyang kamatayan sa krus, kinabukasan lamang. At makikita po natin dito ang katuruan ng buong Bible, na ang Diyos po ay most glorified sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa krus. Sa disenyo po ng
Panginoon, ang Diyos po ay nagpakilala ng pinakamalinaw sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa krus. Makikilala natin ang kabutihan, kapangyarihan ng Diyos kung titingin tayo sa mga bagay na nalalang. Pero ang pinakamalinaw na pagpapakilala ng Diyos ay sa krus ng ating Panginoong Yesus. Halimbawa, kung gusto nating malaman o makilala ang wisdom ng Diyos, tumingin tayo sa krus ng ating Panginoong Yesus, kung saan ginawan ng paraan ng Diyos kung papaanong ang isang makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kung saan sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoong Yesus ay nagkita ang pag-ibig at kabanalan ng Diyos. Kahit ang mga angels ay namamangha sa wisdom ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, inihingi ng kanyang kabanalan na lahat tayong mga makasalanan ay mapunta sa impyerno bilang bayad ng ating kasalanan. Pero ang Diyos din ay pag-ibig. So makikita natin sa krus ng ating Panginoong Yesus, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak para sagutin ang hinihingi ng kabanalan, ustisya ng Diyos. So kung gusto nating makita ang wisdom ng Diyos, tumingin tayo sa krus ng ating Panginoong Yesus. Ganon din ang kabanalan ng Diyos, na tanging ang Panginoong Yesus lamang, Diyos na nagkatawang tao, sumunod ng perfect sa mga kautusan at nagbayad ng kasalanan sa krus, tanging ang buhay at kamatayan lamang ng Panginoong Yesus ang sapat at acceptable para sagutin ang hustisya na hinihingi ng Diyos Ama. Ganon po kabanal ang Diyos. Ipinapakita rin ang pag-ibig ng Diyos na kung tatanungin natin hanggang saan ang kayang gawin ng Diyos para sa atin. Sinasabi ng krus ng ating Panginoong Yesus na willing niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin na hindi naman deserving. At kung i-analyze po natin ito sa ating mga kaaway, hindi man natin willing ibigay ang ating aso. Mas lalo nang hindi tayo willing na ibigay ang ating mga anak. Ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin na rebelde, undeserving, at makasalanan. Ang katapatan ng Diyos na magmula eternity past, gumawa ng plano, ipinangako sa Old Testament at tinupad sa New Testament sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus. Ganito katapat ang Diyos na kapag sinabi niya, gagawin at gagawin niya. Ang punto na gusto ko pong makita natin, sa anumang pag-aaral patungkol sa katangian ng Diyos, patungkol sa Diyos, palagi idinadala tayo sa krus ng ating Panginoong Yesus. Kasi ito ang entablado kung saan ipinakilala ng Diyos ng pinakamalinaw ang kanyang sarili. At kapag pinag-uusapan ang ating pagsamba, ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng kaalaman kung sino ang Diyos base sa kanyang revelation sa cross at ang ating karanasan sa mga katangian ng Diyos. Kung titingin tayo sa cross, sa kanyang pag-ibig, hindi lang maitatama ang ating maling kaisipan ng pag-ibig ng Diyos na kadepende sa ating kalagayan sa buhay. Makikita natin ang pag-ibig ng Diyos, ipinakita na niya, ibinigay na niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Palagi nating binabanggit, naririnig ang katotohanan ito, pero hindi po natin inuupuan
at tinatanong ang ating sarili, naunawaan ba natin talaga? Nararanasan ba natin talaga? Kasi kung maunawaan lang natin ito ang ibig sabihin ng pagsamba. Alam niyo po ba, marami sa problema natin sa ating puso, sugat sa ating puso, malulunasan. At magkakaroon ng balance at stability sa ating puso. Kung maunawaan lang natin sa maraming ginagawa natin sa buhay, ang main motive natin ay gusto nating maramdaman na significant tayo, importante tayo. Kung maranasan natin ito sa Panginoong Yesus, marami sa gusto natin gawin sa buhay ngayon, hindi na natin gugustuhin. Kasi naranasan na natin sa ating Panginoong Yesus. Kaya ang pinakakulang sa atin talaga, ang main problem natin, hindi tayo nag-worship. Ang kaalaman natin palagi, most of the time, intellectual lamang, hindi experiential knowledge. At ang punto na gusto kong makita natin, habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, hindi po tayo umaalis sa krus ng ating Panginoong Yesus. Ang nangyayari lamang, lumalalim ang ating kaalaman at lumalalim ang ating experience sa pag-ibig ng ating Panginoong Yesus sa atin. Ito ang isang way para i-check natin ang ating maturity. Ang maturity po hindi lang nakukuha yan sa dami o lawak ng ating kaalaman sa mga doktrina. Kailangan natin ng doktrina. Kailangan natin magkaroon ng kaalaman. Pero ito ang isang kapansin-pansin. The more na lumalago tayo sa pananampalataya, nako-concentrate tayo, napofocus tayo sa krus ng ating Panginoong Yesus. Ito ang ginagawa ng Holy Spirit na ginagawa niyang totoo sa atin by experience kung sino ang Diyos. At ito ang nagbibigay ng Christ likeness. Ang ibig sabihin, kung ang pinakamalinaw na pagpapakilala ng Diyos sa atin ay ang krus, at palagi tayong tumitingin sa krus, di ba sinasabi sa atin, nagiging kamukha natin ang Panginoong Yesus. Hindi ba yun ang Christ likeness? Di ba yun ang spiritual maturity? So sa ating daily devotion sa Word, palagi nating anumang pag-aaral patungkol sa Diyos, i-connect natin sa krus ng ating Panginoong Yesus. Dahil makikita natin doon ang pinaka-malinaw na pagpapakilala ng Diyos sa atin. Anuman ang nagbibigay ng luwalhati sa Diyos, ito ay palaging magbibigay ng pakinabang sa atin. Anuman ang magbibigay ng luwalhati sa Diyos, palaging magbibigay ng pakinabang sa atin. Ang pinaka-purpose ng krus ng ating Panginoong Yesus ay hindi man ang iligtas tayo. Ang pinaka-purpose ay para i-glorify ng Diyos ang kanyang pangalan. Pero kung ano ang makapagbibigay ng luwalhati sa Diyos, hindi ba yun ang nagbigay ng kaligtasan sa atin? I-apply natin sa lahat ng mga kautusan at kalooban ng Diyos. Ano man ang kautusan ng Diyos, mamaya pag-aaralan natin ang kautusan ng Diyos para sa mga asawang babae. At sa mga susunod na linggo, ang kautusan ng Diyos para sa mga asawang lalaki. Ano man ang disenyo at kautusan ng Diyos, ito ang makabubuti para sa atin. Dahil ito ang makapagbibigay ng glory sa Panginoon. Minsan, sa aking pag-aaral, meron akong narinig na sermon. Ito ay tungkol sa pagsasabi ng katotohanan. Hindi maalis sa isip ko kasi first time kong narinig, actually, nakwento ko kay Sister Rina. Tungkol sa pagsasabi ng katotohanan. Para i-connect lang natin sa ating pag-aaral, kapag nagsisinungaling tayo,
hindi natin namamalayan kapag regular na ginagawa natin na nagsisinungaling tayo, sinisira natin ang ating sarili. Iniisip natin, ang niloloko natin ay yung kapwa natin kung kanino tayo nagsisinungaling. Actually, ang unang sinisira natin ay ang ating sarili. Si Tim Keller merong ganitong kaisipan. Sabi niya, kapag kasi nagsisinungaling tayo, kasama sa pagsisinungaling natin, kino-convince natin ang ating sarili sa mali. Di ba? Kapag meron tayong gustong sabihin na kasinungalingan sa ating kapwa, kasama doon, kino-convince natin ang ating sarili sa kasinungalingan din. Nakukuha niyo po? At dahil palagi natin ginagawa ito, pati tayo nalilinlang. Kaya pansinin po ninyo, ang isang sinungaling, palaging naloloko ng ibang tao. Di ba? So, ang point lang, isa lamang ito sa maraming kautusan ng Diyos. Anuman ang kalooban ng Diyos, utos ng Diyos, palagi, ito ay para sa ating ikabubuti dahil ito ay makapagbibigay ng luwalhati sa kanyang pangalan. At bilang extension ng puntong ito muna ang ating titignan, makikita natin ang pinaka masakit at pinaka nakakahiyang paraan ng kamatayan ay ang kamatayan sa krus. Pero kahit ang kamatayan sa krus, makikita po natin, ginamit ng Diyos, in-overrule ng Diyos para sa ating ikabubuti, primarily para sa kanyang glory. Kung nag-iisip tayo at nagme-meditate, ang sinasabi nito sa atin, kahit yung mga troubles natin, maliliit man o malalaking problema, ay parte ng disenyo ng Panginoon para i-grow niya tayo. Para i-grow niya tayo. Masyadong nashape ang ating kaisipan sa kasinungalingan ng mundong ito na ang paglago ang ibig sabihin prosperidad. Comfortable tayo sa ating situation. Hindi po. Pwedeng gamitin ng Panginoon ang prosperity. Pero ang most effective na paraan para makuha ng Diyos ang ating attention, para ipakita ng Diyos ang nakatagong kasalanan sa ating puso, ay ang bigyan tayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Dahil sa kung papaano tayo tumutugon sa mga pagsubok, pinapakita ng Diyos ang laman ng ating puso na nakatago na hindi natin nakikita. At kapag nasa paghihirap tayo, anumang klaseng paghihirap yan, kasalanan man natin o kasalanan ng ibang tao, ang isang purpose ng Panginoon ay para ilayo tayo sa mas maraming kasalanan at turuan tayo lumapit sa Panginoon sa tunay na pagdidepende sa Kanya. Merong nagsabi na ang ating mga troubles nagsisilbing commentary ng Bible. Kapag meron tayong pinag-aaralan na, halimbawa, ang lahat ng bagay ay ginagamit ng Panginoon para sa ating ikabubuti, kapag pinag-aaralan natin yan, teorya yan. Ang tunay na application kapag nasa trouble tayo, kapag naghihirap tayo, doon natin tunay na mararanasan ang katotohanan. Iyon. Kaya naman, sa isang mananampalataya na naunawaan ang kaparaanan at wisdom ng Diyos, tatanggapin niya willingly, embrace niya willingly, anuman ang paghihirap o trouble na ibigay sa atin ng Panginoon. Dahil ito ay para sa ating ikabubuti. Kung nagawa ng Panginoon na gamitin ang krus para sa ating kaligtasan, na simbolo ng greatest injustice sa mundong ito, ang ibig sabihin, ganun din sa mga maliliit nating troubles.
ginagamit ng Panginoon para sa ating kabubuti, para sa ating spiritual maturity. At willingly, i-embrace natin ang mga ito. Magsasubmit tayo sa kalooban ng Panginoon dahil alam nating merong mabuting ginagawa ang Diyos para sa atin. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapalinaw sa aming ignorante at sinful na puso. Marami kaming alam, Panginoon, patungkol sa kaparaanan ng pagliligtas mo sa amin. Palagi namin naririnig ang iyong wisdom, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Pero hindi namin namamalayan, Panginoon, nadidisib kami ng aming sarili, nadidisib kami ni Satan, na nagiging kontento na kami sa pagkakaroon ng tamang kaalaman. At ito ang nagbibigay ng kalungkutan sa iyo, Panginoon. At ito ang hinihingi namin ng kapatawaran, Panginoon. Na sa maraming pagkakataon na naririnig namin ang iyong pag-ibig na ipinakita sa krus, na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa amin na makasalanan. Panginoon, bakit palagi kaming nagrereklamo? Panginoon, bakit palagi kaming naghahanap sa maraming ginagawa namin na gusto naming maramdaman na kami ay minamahal, na kami ay mahalaga? Panginoon, bakit kami natatakot, Panginoon, sa maraming kakulangan na nararanasan namin sa mundong ito? Panginoon, araw-araw kinu-question namin ang iyong pag-ibig. At ito ay isang malaking offense sa iyo, Panginoon. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak. Ibinigay ng aming Panginoong Yesus ang kanyang buong sarili bilang pagsunod sa iyong kalooban at para sa aming kaligtasan. Panginoon, bakit pilit kaming naghahanap ng paraan para ipagkait namin ang aming sarili sa iyo? Bakit kami nahihirapan na ibigay at isubmit namin ang lahat sa iyo? Ngayong ibinigay mo na ang lahat para sa amin. Kung maunawaan lang namin at maranasan, Panginoon, ang iyong pag-ibig, marami sa aming problema, Panginoon, malulunasan. Marami sa mga iniisip namin kulang, makikita namin hindi naman talaga namin kailangan. Darating kami sa punto na kung kasama ka namin, wala nang kulang. Sapat ka na, Panginoon. Ito po ang dalangin namin. Dalihin mo kami sa ganitong mataas na level ng pananampalataya, Panginoon. Hindi namin dinadalangin ang mga bagay na wala o meron kami. Ang gusto namin, Panginoon, unang-una ay ikaw, ang maranasan ka namin, ang makilala ka namin by experience, ang mapuno ang aming mga puso ng kasiyahan, ng satisfaction, ng kaaliwan dahil nararanasan ka namin, Panginoon, na mapuno kami ng pagpapasalamat at maging kamukha kami ng aming Panginoong Yesus na servant, Panginoon. Ito po ang gusto namin maranasan. Dahil alam po namin, ito ang nagbibigay ng mataas na glory sa iyong pangalan. Dalangin po namin ang aming pagsamba ngayong umaga. Loobin mo at tulungan mo kami, udyukan mo kami, Panginoon, na sa aming pag-aawit, sa aming pagbabasa ng iyong banal na salita,
sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, sa aming pagkakaloob, sa aming fellowship, sa aming gagawin sa maghapon na ito, Panginoon. Tulungan mo po kami na makita namin ang aming Panginoong Yesus. Makilala ka namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. At sa tulong ng iyong Holy Spirit, iparanas mo sa amin ang iyong sarili upang mag-worship kami ng tunay at makapagbigay kami ng mataas na glory sa iyong pangalan. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen.